Grabe talaga ang kapal ng mukha ng babaeng yon. Isipin mo, habang akala niya ay hindi siya naririnig ng kanyang magiging asawa, nagawa pa niyang itapon sa basurahan ang rosaryo na galing sa sariling ina ng lalaki. Tinawag pa niyang maruming pulubi ang matandang galing pa sa malayo na wala namang ibang hangad kundi ang muling pagbangon ng kanyang anak. Hindi ko lubos maisip kung paano nasisikmura ng isang tao ang ganoong kalupit na pag-uugali sa loob mismo ng kwarto ng ospital. Maupo muna kayo rito dahil kailangang malaman ninyo kung paano nasingil ang babaeng ito sa lahat ng kanyang ginawa. Malamig ang hangin na lumalabas mula sa lagusan ng air conditioner sa loob ng malawak na opisina, ngunit hamak na mas malamig ang mga matang nakatitig sa matandang lalaking nakatayo sa harap ng malapad na mesang yari sa salamin. Si Victor ang nag-iisang tagapagmana at kasalukuyang pinuno ng pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa ay nakaupo ng tuwid sa kanyang silyang balat. Ang kanyang mamahaling itim na suit ay walang kahit anong gusot, isang perpektong refleksyon ng kanyang pagkatao. Walang kapintasan, walang awa, at hindi tumatanggap ng pagkakamali. Sa kanyang harapan ay nakatungo ang isang empleyadong mahigit 20 taon nang nagsisilbi sa kumpanya. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang nakahawak sa isang manipis na folder. Namamalisbis ang pawis sa kanyang noo kahit na napakalamig ng temperatura sa silid. Sinabi ng matanda sa nanginginig na tinig na nagmamakaawa siya para sa kanyang trabaho dahil meron siyang asawang may sakit na kailangang tustusan ang pagpapagamot. Hindi man lang kumurap si Victor. Tiningnan niya ang matanda mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. Sumandal siya at pinagsalikop ang kanyang mga daliri. Sinagot niya ang matanda sa isang boses na kasing talim ng patalim na sinasabing ang kumpanya ay hindi isang ahensya ng kawanggawa para sa mga taong hindi na kayang abutin ang kanilang mga kwota, at inutusan niya itong lisanin ng silid at iwan ang kanyang ID sa labas. Nakatayo sa isang sulok ng opisina, hawak ang isang digital na tablet para sa mga talaan ng pulong ay si Liza. Siya ang personal na sekretarya ni Victor sa nakalipas na 3 taon, habang pinapanood niya ang pagmamakaawa ng matandang empleyado hanggang sa tuluyan itong lumabas nang nakayuko at umiiyak na ramdaman ni Liza ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Pilit niyang kinagat ang ibabang labi upang pigilan ang anumang emosyon na sumilay sa kanyang mukha. Naalala ni Liza ang sariling ama na si Carlos. Ilang taon na ang nakararaan, ganitong-ganito rin ang sinapit ng kanyang ama sa kamay ng isang walang pusong kumpanya. Tinanggalan ng dangal at inalis sa trabaho nang walang sapat na bayad matapos ang mahabang panahon ng katapatan. Kung hindi lamang dahil sa bundok ng utang para sa gamot ng kanyang ama at sa matinding pangangailangan na mapag-aral ang nakababatang kapatid na si Zoe, sa kursong nursing matagal na sanang itinapon ni Liza ang kanyang badge sa mismong mukha ng mapagmataas niyang boss. Ngunit alam niya ang konsepto ng utang na loob at ang pait ng realidad. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niyang lunukin ang kanyang prinsipyo at tiisin ang araw-araw na pang-aalipusta. Mabilis na ibinaling ni Victor ang kanyang paningin kay Liza. Inutusan niya ang sekretarya na ihanda ang boardroom para sa pinakamalaking pagpupulong ng taon at binalaan itong ayaw niyang makakita ng kahit anong aberya o maling timpla ng kape. Tumango lamang si Liza at sumagot ng mahinahon na susundin niya ang ipinag-uutos. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, ang malaking silid pulungan na napapalibutan ng salamin na nagbibigay ng tanawin sa buong syudad ng Makati ay napuno ng mga kilalang tao sa kumpanya. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang presensya ng 2 tao na labis na pinagkakatiwalaan ni Victor. Ang una ay si Richard, ang kanyang pinsan buo at kasosyo sa negosyo. Lumaki silang magkasama at para kay Victor si Richard ang kanyang kanang kamay na kadugo. Ang ikalawa ay si Camille, ang napakagandang nobya ni Victor.
Nakasuot si Camille ng isang hapit at mamahaling pulang damit. May suot na kumikinang na brilyante sa daliri na simbolo ng kanilang nalalapit na kasal. Habang nag-aayos ng mga dokumento si Liza sa gilid tahimik na nakamasid si Victor sa kabisera ng mesa. Nitong mga nakaraang linggo, mayroong kakaibang pakiramdam na gumugambala sa isipan ng bilyonaryo. Isang kutob na pilit niyang binabaliwala, ngunit patuloy na nagpaparamdam. Napansin niya ang mga nakaw na sulyap sa pagitan ni Richard at Camille. Nakita niya kung paano mabilis na ibinababa ni Camille ang kanyang telepono sa tuwing papasok siya sa silid. Nabalitaan niya rin mula sa isang palihim na investigador ang tungkol sa mga pekeng dokumento ng paglilipat ng shares na lihim na inaasikaso ng kanyang pinsan. Ngayon sa loob ng silid na ito, susubukan niya kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong itinuring niyang pamilya. Tumayo si Victor upang magsimula ng kanyang presentasyon. Inayos niya ang butones ng kanyang suit at nagsimulang magsalita tungkol sa pag-angkin ng isang malaking lupain sa probinsya. Lahat ay nakikinig. Tahimik ang buong paligid, maliban sa boses niyang nag-uumapaw sa awtoridad. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang napatigil si Victor. Bumakas ang matinding pagkabigla sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kanang kamay at idiniin ito sa kanyang kaliwang dibdib. Kumunot ang kanyang noo at namutla ang kanyang mga labi. Isang daing ng matinding sakit ang kumawala sa kanyang bibig habang nawalan ng balanse ang kanyang mga paa. Bumagsak si Victor sa sahig. Ang pagtama ng kanyang katawan sa makapal na karpet ay lumikha ng isang mabigat at nakakakilabot na kalabog na yumanig sa atensyon ng lahat ng naroon. Nagkagulo ang mga upuan nang mapatayo ang ilang miyembro ng lupon. Ngunit ang oras ay tila huminto para kay Victor. Kahit nakapikit ang kanyang mga mata at nagpapanggap na walang malay, malinaw niyang naririnig at nararamdaman ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Hinihintay niya ang pamilyar na boses ng kanyang pinsan na humingi ng tulong. Hinihintay niya ang pag-iyak ng kanyang mapapangasawa. Sa halip, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa gawin ni Richard at Camille. Mula sa maliit na siwang ng kanyang mga pilikmata, nakita ni Victor ang isang eksenang habambuhay na magmamarka sa kanyang kaluluwa. Si Richard ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan, walang bakas, ng pag-aalala sa mukha. Tiningnan lamang nito ang nakabulagtag na katawan ni Victor na parang isang basurang nakaharang sa daan. Tumingin si Richard kay Camille. Si Camille, ang babaeng pinangakuan niya ng buong mundo, ay nakatakip ng kamay sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi lumuluha. Kumikinang ito sa isang kakaibang tuwa at sa ilalim ng kanyang palad, nakita ni Victor ang dulo ng isang lihim at mapanuyang na ngiti. Nagkatitigan sina Richard at Camille, isang palitan ng tingin na nagkumpirma sa lahat ng hinala ni Victor. Wala silang balak na tulungan siya. Hihintayin nilang malagutan siya ng hininga sa mismong sahig na yon upang malayang maangkin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Bago pa man, tuluyang magpanggap si Victor na nawalan na siya ng hininga upang tapusin ang palabas isang malakas na tunog ng mga nabasag na baso at nagliparang papel ang umagaw sa atensyon ng lahat. Tumakbo si Liza ng buong bilis mula sa kabilang dulo ng silid, hindi alintana ang pagbagsak ng hawak niyang tray ng mga inumin na nagkalat sa sahig. Padapa siyang bumagsak sa tabi ni Victor. Bakas ang matinding gulat at takot sa mukha ng sekretarya. Walang pag-aalinlangan, inilapat niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ng kanyang malupit na boss at nagsimulang magbigay ng paunang lunas. Sumigaw si Liza. Ipinag-uutos sa sinuman sa silid na tumawag ng ambulansya kaagad dahil nawawalan na ng pulso ang kanilang presidente. Puno ng desperasyon at panginginig ang kanyang boses, isang dalisay na pagnanais na makapagligtas ng buhay kahit pa ang buhay na yon ay pagmamay-ari ng taong nagpapahirap sa kanya araw-araw.
Naramdaman ni Victor ang panginginig ng mga kamay ni Liza sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng mga luha nito na pumatak sa kanyang pisngi nang mapalapit ang mukha nito sa kanya upang pakinggan ang kanyang paghinga. Sa pagkakataong yon, isang malakas na sampal ng realidad ang tumama sa kayabangan ni Victor. Ang 2 taong binigyan niya ng lahat ng kayamanan at tiwala ay nakatayo lamang at hinihintay ang kanyang kamatayan habang ang kaisa-isang taong madalas niyang hiyain at ituring na parang alipin ang nag-iisang nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang mga sumunod na minuto ay isang magulong serye ng mga pangyayari. Dumating ang mga tauhan ng medikal. Inilipat ang katawan ni Victor sa isang stretcher at mabilis na isinakay sa ambulansya. Naririnig niya ang paulit-ulit na wail ng sirena ng sasakyan na pilit binabasag ang ingay ng trapiko sa Maynila habang nararamdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Liza sa gilid ng kanyang higaan. Sinasabayan ang mga paramedic patungo sa ospital. Makalipas ang ilang oras, nag-iba ang amoy ng paligid. Nawala ang amoy ng mamahaling pabango sa opisina at napalitan ng malamig at malinis na amoy ng mga chemical sa ospital. Naririnig niya ang ritmo ng makina na nagmomonitor ng tibok ng puso sa kanyang tabi, isang paulit-ulit at tuloy-tuloy na tunog na nagpapatunay na siya ay buhay. Dahan-dahang iminulat ni Victor ang kanyang mga mata. Puno ng linaw at talim ang kanyang paningin. Wala siyang nararamdamang sakit sa dibdib, walang atake sa puso, dahil ang lahat ay bahagi lamang ng isang mapanganib na plano. Pagbangon niya ng bahagya bumungad sa kanya, ang mukha ni Dr. Manuel isang iginagalang na espesyalista na matagal na niyang kakilala. Nakatayo ang matandang doktor sa paanan ng kama, hawak ang isang medical chart at may bakas ng matinding pagtataka at kalituhan sa mukha. Tinitigan ng doktor si Victor at sinabing malinaw sa lahat ng test na walang anumang diferensya ang kanyang puso at tinanong kung ano ang tunay na nangyayari. Tumingin si Victor sa salamin na bintana ng pribadong kwarto. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit, pagkabigo at pagkauhaw sa hustisya. Sinabi niya sa doktor sa isang malamig at kalkuladong boses na kailangan niyang gawin ang pinakamalaking pabor para sa kanya. Kailangan ideklara ng doktor sa buong mundo na siya ay nasa isang malalang kalagayan ng koma dahil mula sa gabing ito, babalik siya bilang isang multo upang singilin ang lahat ng mga taong nagtangkang ibaon siya ng buhay. Balot ng nakakabinging katahimikan ang pribadong silid sa tuktok na palapag ng ospital. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste ng ilaw sa labas ng bintana na sumasalamin sa makintab na sahig. Sa loob ng silid na yon, ang lalaking idineklarang nasa kritikal na kalagayan kanina lamang ay nakaupo ngayon sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding determinasyon. Si Dr. Manuel, isang lalaking nasa ika-6 na dekada ng kanyang buhay at may matibay na paninindigan sa medisina, ay nakatayo sa paanan ng kama. Bakas ang labis na pagtataka at pag-aalala sa mukha ng matandang manggagamot habang pinagmamasdan ang hindi pangkaraniwang pasyente. Pilit na inaayos ng doktor ang kanyang salamin habang naghahanap ng isang makatwirang paliwanag kung bakit nais ng isang malusog na bilyonaryo na magkunwaring nawala o nasa malalim na pagkakahimlay. Tinitigan siya ni Victor ng may malamig na awtoridad na pamilyar sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Sa isang mababa ngunit madiin na tinig, ipinaliwanag ni Victor na ang kanyang buhay at ang kumpanyang itinatag ng kanyang pamilya ay nasa bingit ng pagkasira, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtataksil ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Sinabi niya sa doktor na kailangan niyang malaman kung sino ang mga ahas na nakapaligid sa kanya at ang tanging paraan upang lumabas ang mga ito sa kanilang mga lungga ay kung aakalain nilang wala na siyang kakayahang lumaban. Hindi agad sumagot si Dr. Manuel. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalinlangan sapagkat ang paggawa ng pekeng ulat medikal
ay isang malaking paglabag sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang doktor. Maaari siyang matanggalan ng lisensya kung sakaling matuklasan ang pandarayang ito. Ngunit kilala ni Victor ang bawat kahinaan ng mga tao sa kanyang paligid. Alam niyang ang matandang doktor ay matagal nang naghahanap ng pondo para sa pagpapatayo ng isang bagong pasilidad para sa mga batang may sakit sa puso sa probinsya. Walang pag-aalinlangang inialok ni Victor ang isang napakalaking halaga, isang donasyon na magtitiyak na maitatayo ang nasabing ospital nang walang anumang kakulangan sa kagamitan. Tumingin si Dr. Manuel sa sahig at huminga ng malalim. Ang bigat ng desisyon ay nakapatong sa kanyang mga balikat, ngunit ang pagnanais na makatulong sa mas nakararaming pasyente ang nanaig sa kanyang puso. Tumango ang matandang doktor bilang pagsang-ayon sa kasunduan na may pangakong walang ibang makakaalam ng lihim na ito bukod sa kanilang dalawa. Agad siyang lumabas ng silid upang ayusin ang mga pekeng dokumento na magpapatunay na si Victor ay nasa isang malalim na koma at hindi maaaring tumanggap ng anumang bisita maliban sa mga limitadong oras. Nang makalabas ang doktor na iwang mag-isa si Victor sa loob ng malamig na kwarto, ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa eksena sa silid pulungan. Ang walang emosyong mukha ni Richard, ang nakatagong ngiti ni Camille. Hindi mapakali ang bilyonaryo. Tumayo siya mula sa kama, hindi alintana, ang manipis na damit ospital na kanyang suot at dahan-dahang naglakad patungo sa makapal na pintuan ng kanyang silid. May isang maliit na rektangulong salamin sa gitna ng pinto na nagbibigay ng limitadong pananaw patungo sa pasilyo ng ospital. Idinikit ni Victor ang kanyang mukha malapit sa salamin at sumilip sa labas. Sa hindi kalayuan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, nakita niya ang 2 taong naging dahilan ng kanyang pagpapanggap, sina Richard at Camille. Wala na ang mga empleyado ng kumpanya, wala na ang mga matang nagbabantay. Akala ng dalawa ay nag-iisa na lamang sila at ligtas na sa anumang husga ng publiko. Nakita ni Victor kung paano dahan-dahang lumapit si Camille kay Richard. Wala na ang bakas ng pag-iyak o pag-aalala sa mukha ng kanyang mapapangasawa. Sa halip inihilig ni Camille ang kanyang ulo sa balikat ni Richard, isang kilos ng matinding paglalambing at pamilyaridad na hindi ginagawa ng isang simpleng magkaibigan. Ang mas nagpadilim sa paningin ni Victor ay nang iangat ni Richard ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang buhok at likuran ni Camille. Gumalaw ang mga labi ni Richard, bumubulong ng mga salitang hindi marinig ni Victor, ngunit malinaw na nagbigay ng nangiti sa mga labi ng babaeng dapat sana ay magiging asawa niya. Nagyakap ang dalawa, isang yakap ng tagumpay at kasakiman. Isang yakap na nagpapatunay na matagal na nilang niloloko ang nag-iisang taong nagbigay sa kanila ng marangyang buhay. Isang matinding alon ng galit ang biglang sumakop sa buong pagkatao ni Victor. Ang kanyang mga kamay ay kusang kumuyom nang napakahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Matigas niyang kinagat ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang anumang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Kinagat niya ito ng napakadiin hanggang sa malalasahan niya ang pait at alat ng sarili niyang dugo. Pakiramdam ni Victor ay pinagtataksilan siya ng sarili niyang kadugo. Si Richard na itinuring niyang higit pa sa isang kapatid at si Camille na binigyan niya ng lahat ng luho sa mundo. Sa sandaling iyon, pinatay ni Victor ang anumang natitirang awa at pagmamahal sa kanyang puso para sa 2 taong ito. Ang tanging nananalaytay na lamang sa kanyang mga ugat ay isang malamig at malalim na pagkauhaw sa paghihiganti. Babawiin niya ang lahat. Dudurugin niya sila sa paraang hindi nila kailanman malilimutan. Bumalik si Victor sa kanyang kama. Humiga siya at tinitigan ng kisame. Binubuo ang bawat hakbang ng kanyang plano. Lumipas ang ilang oras, ang gabi ay lumalim at ang ospital ay binalot ng matinding katahimikan. Pagsapit ng madaling araw, nang ang karamihan sa mga nurse ay nasa kanilang mga istasyon
upang magpahinga isang figura, ang maingat na naglalakad sa pasilyo. Bumukas ang pinto ng silid ni Victor nang napakabagal isang patunay na ang taong pumapasok ay ayaw makaistorbo. Ang ilaw mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig at kasunod nito ay ang pagpasok ni Liza. Baka sa mukha ng sekretarya ang labis na pagod. Galing pa siya sa opisina upang ayusin ang mga naiwang gulo matapos ang insidente. Bukod doon, dumaan pa siya sa parmasya upang bilhin ang mga mamahaling maintenance na gamot ng kanyang amang si Carlos na muntik nang umubos sa laman ng kanyang pitaka. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkapagod, pinili niyang dumaan sa ospital. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang simpleng puting rosas, hindi galing sa isang mamahaling bilihan, kundi binili lamang sa isang maliit na tindahan sa labas ng ospital. Naglakad si Liza palapit sa kama. Ang silid ay halos madilim, kaya hindi niya napansin ang posisyon ng pasyente. Inilapag niya ang puting rosas sa maliit na mesa sa tabi ng makina ng puso. Huminga ng malalim si Liza at tiningnan ang figura sa kama. Sa isang mahina at malungkot na tinig, nagsimula siyang magsalita. Sinabi niya sa kawalan na hindi niya maintindihan kung bakit ganito kalupit ang tadhana. Ipinaalala niya kung paano naging walang puso si Victor sa mga taong nasa ibaba. Kabilang na ang kanyang sariling ama na nawalan ng dangal dahil sa mga taong katulad nito na nasa kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng hinanakit, sinabi ni Liza na hindi niya hinahangad na mamatay ang kanyang boss. Idinagdag niya na ang lahat ng tao, gaano man kasama, ay may karapatang mabigyan ng pagkakataong magbago. Ipinahayag niya ang kanyang awa sa kalagayan nito ngayon, kung saan ang lahat ng kayamanan ay hindi kayang bumili ng isang tunay na kaibigan na dadamay sa kanya sa oras ng kamatayan. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, inayos ni Liza ang kanyang bag at humanda ng tumalikod upang lisanin ang silid. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, isang boses mula sa dilim ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isang boses na malamig buo at walang bahid ng anumang karamdaman ang nagsalita mula sa ibabaw ng kama. Sinasabing narinig nito ang bawat salitang kanyang binitawan at sumasang-ayon ito na napakahirap ngang humanap ng isang tunay na kaibigan sa mundong ito. Halos tumigil ang paghinga ni Liza. Nanlaki ang kanyang mga mata at bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa matinding gulat. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa kama. Doon sa gitna ng mga anino ng kwarto, nakita niya si Victor. Nakaupo ito nang tuwid ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya buhay na buhay at naghihintay sa kanyang magiging reaksyon. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng ospital ay tila yelo na dumampi sa balat ni Liza nang marinig niya ang tinig ng kanyang boss mula sa madilim na bahagi ng kwarto. Nakatayo siya ng tuwid walang kakayahang gumalaw at ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa lalaking inaakala niyang nag-aagaw buhay at nakakoma. Si Victor ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang liwanag mula sa mga makinang nakasabit sa dingding ay nagbigay ng mahinang anino sa kanyang matalim na mukha. Wala na ang tubo sa kanyang bibig at ang mga aparatong nakakabit sa kanyang dibdib ay maayos na nakatabi. Nakatingin lamang siya kay Liza na may kalmadong ekspresyon, hindi alintana ang matinding gulat ng kanyang sekretarya. Tiningnan ni Liza ang puting rosas na ipinatong niya sa mesa at muling ibinalik ang paningin kay Victor. Sinubukan niyang magsalita, ngunit nanuyo ang kanyang lalamunan. Tinanong niya sa isang nanginginig na boses kung paanong nangyari ito at bakit nagpapanggap ang pangulo ng kumpanya na nasa bingit ng kamatayan habang nagkakagulo ang buong opisina. Hindi agad sumagot si Victor. Ibinaba niya ang kanyang mga paa sa malamig na sahig at naglakad patungo sa bintana, tinitigan ang nagkikislapang ilaw ng syudad sa labas.
Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ipinaliwanag niya ng tahasan ng lahat. Sinabi niya na ang kanyang atake sa puso ay isang kalkuladong plano upang ilantad ang mga taong lihim na nagtatangkang saksakin siya patalikod. Isinalaysay niya ang mga eksenang nasaksihan niya mula sa silid pulungan hanggang sa lihim na pagyayakapan ni na Richard at Camille sa pasilyo ng ospital kanina lamang. Nanatiling tahimik si Liza. Pinoproseso ng kanyang isipan ang bigat ng revelasyong ito. Ang buong kumpanya ay nasa kamay na ngayon ni Richard at ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Victor ay kasabwat sa pagpapabagsak sa kanya. Lumingon si Victor kay Liza at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang sekretaryang utusan, kundi ang nag-iisang taong tunay na nagligtas sa kanya sa oras ng panganib. Inalok niya si Liza ng isang kasunduan. Ipinangako niya na babayaran niya ang anumang halaga, dodoblehin ang kanyang sahod at bibigyan ng sapat na pera upang mabayaran ang lahat ng utang ng pamilya nito at matustusan ang pag-aaral ng kanyang kapatid na si Zoe kapalit lamang ng kanyang kooperasyon bilang mata at tainga sa loob ng kumpanya habang siya ay nagtatago sa ospital. Nang marinig ang salitang pera, isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Liza. Kumuyom ang kanyang mga kamao sa magkabilang gilid ng kanyang damit. Naalala niya ang kanyang amang si Carlos, isang tapat at marangal na manggagawa na walang awang sinisante ng isang korporasyong walang pakialam sa halaga ng tao. Naalala niya ang mga gabing umiiyak ang kanyang ama dahil sa kawalan ng hustisya habang ang mga taong nasa tuktok ng lipunan ay ginagamit ang pera upang takpan ang kanilang mga kasalanan. Tumingin si Liza ng diretso sa mga mata ng bilyonaryo at buong tapang na sinabing hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay kayang bilhin ng yaman. Inilabas niya ang lahat ng kanyang sama ng loob. Sinumbatan niya si Victor sa pagiging isang malupit na pinuno sa pagtrato nito sa kanyang mga empleyado na parang mga makina na walang damdamin at sa kawalan nito ng awa sa mga taong nasa ibaba. Sa pagkakataong ito, hindi siya isang sekretarya na nakayuko sa harap ng kanyang boss, kundi isang babaeng nakikipaglaban para sa kanyang dangal at prinsipyo. Ipinaalala niya kay Victor na ang dahilan kaya mag-isa at pinagtataksilan ito ngayon ay dahil tinanim nito sa mga tao ang takot at hindi ang respeto. Halos umalingaw-ngaw ang boses ni Liza sa loob ng tahimik na kwarto. Matapos ibuhos ang kanyang damdamin, inasahan niyang sisigawan siya tatanggalin sa trabaho o paaalisin sa silid. Ngunit nanatiling nakatayo si Victor walang anumang reaksyon. Tiningnan niya si Liza ng matagal pinag-aaralan ng bawat galaw ng mukha at naririnig ang bawat salitang sinabi nito. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na may isang taong humamon sa kanyang pagkatao nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya nararamdaman ng galit kundi isang malalim at kakaibang paggalang. Para sa isang taong sanay na laging nasusunod at pinupuri ng mga nakapaligid sa kanya, ang marinig, ang payak ngunit mapait na katotohanan mula sa labi ng isang hamak na sekretarya ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang natutulog na budhi. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang sarili, inamin ni Victor na tama si Liza. Sinabi niyang marahil ay naging halimaw nga siya sa paglipas ng panahon dahil sa pagnanasang mapalago ang kumpanyang pamana ng kanyang pamilya. At iyon ang dahilan kung bakit niya kailangang bumawi. Kung hindi niya maililigtas ang kumpanya, babagsak ito sa kamay ng mga taong mas masahol pa sa kanya tulad ni Richard na walang ibang inisip kundi ang sariling bulsa at kapangyarihan. Idinagdag niya na kasama sa pabagsak na kumpanya ay ang libu-libong empleyadong mawawalan ng trabaho at maaaring mangyari sa iba ang sinapit ng ama ni Liza. Tumahimik si Liza. Ang bigat ng huling sinabi ni Victor ay pumasok sa kanyang isipan. Hindi siya nagmamalasakit sa yaman ng bilyonaryo, ngunit alam niya ang hirap at gutom
na idudulot kapag maraming tao ang nawalan ng hanapbuhay. Bukod pa rito, naroon ang nakakaawang sitwasyon ng kanyang pamilya. Ang pambili ng gamot ng kanyang amang si Carlos na hindi niya na alam kung saan kukunin at ang papalapit na bayarin sa matrikula ng kanyang kapatid na si Zoe na pangarap maging isang ganap na nurse. Ang malaking halagang inaalok ni Victor ay hindi niya kailanman kikitain sa buong buhay niya bilang isang simpleng manggagawa. Ito na ang natatanging solusyon sa kanilang kahirapan. Sa isang malalim na buntong hininga, pumikit si Liza at ibinaba ang kanyang mga balikat, isang tahimik na pagpapakita ng pagsuko at pagtanggap sa kapalaran. Pagmulat ng kanyang mga mata, sumang-ayon siya sa alok ni Victor. Ngunit nilinaw niyang ginagawa niya ito hindi para sa kumpanya at lalong hindi para iligtas ang balat ng boss niya, kundi para maprotektahan ang mga walang labang manggagawa at upang buhayin ang kanyang pamilya. Isang alyansa ang nabuo sa loob ng malamig at madilim na ospital sa pagitan ng 2 taong hindi kailanman naging malapit na parehong nangangailangan ng isa't isa upang labanan ng isang malaking banta. Kinaumagahan bumalik si Liza sa opisina at ipinagpatuloy ang kanyang tungkulin ng may normal na kilos. Pinilit niyang itago ang kaba sa kanyang dibdib. Kailangan niyang mag-ingat sa bawat kilos at salita upang hindi mahalata ni Richard at Camille. Lumapit siya sa pribadong opisina ng Pangulo upang kunin ang ilang mahahalagang dokumento na iniutos ni Victor na ilipat sa isang ligtas na lugar. Dahan-dahan niyang pihit ang hawakan ng pinto, tiwalang walang sino man ang naroon dahil idineklarang sarado pansamantala ang silid habang nasa koma ang Pangulo. Ngunit pagkabukas niya ng pinto at paghakbang sa loob ng silid, isang eksena ang halos magpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Richard sa harap ng mesa ng Pangulo. Nakabukas ang lihim na lalagyan ng mga personal na dokumento at malinaw na makikita na pilit na binubuksan nito ang maliit na bakal na lalagyan sa loob. Ang mga mata ni Richard na sanay nang makita na laging puno ng pagkukunwaring kabaitan ay ngayon punong-puno ng pagkataranta at pagkasakim. Binaling niya ang kanyang matalim na paningin kay Liza, isang tingin ng taong nakahandang gawin ang lahat para itago ang kanyang mga kasalanan. Nanigas ang buong katawan ni Liza sa mismong kinatatayuan niya sa bungad ng opisina ni Victor. Ang hangin sa loob ng malawak na silid ay tila naging singbigat ng tingga habang nagkatitigan sila ni Richard. Ang lalaking laging may nakahandang ng ngiti para sa lahat ng empleyado at kilala bilang paboritong pinsan ng Pangulo ngayon ay nakatayo sa harap ng nakabukas na kahadiyero na may hawak na isang tumpok ng mga pribadong dokumento. Sa isang mabilis na kilos, ibinagsak ni Richard ang mga papeles pabalik sa loob ng kaha at walang ingat na isinara ang maliit na pinto nito. Ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago mula sa pagkabigla patungo sa isang mapang-asar na pagiging kalmado, isang kakayahang magsinungaling na sanay na niyang ginagawa. Inayos ni Richard ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit at nagsimulang maglakad palapit kay Liza. Sa bawat hakbang niya nararamdaman ng sekretarya ang isang malamig at nagbabantang presensya. Tiningnan siya ni Richard mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpaparating ng matinding pagmamaliit bago ito nagsalita sa isang mababa at mahinahong boses na puno ng pagbabanta. Sinabi ni Richard na naghahanap lamang siya ng mga mahalagang kontrata para sa nakabinbing proyekto na kailangang ituloy dahil wala na ang kanyang pinsan na si Victor upang pamahalaan ang kumpanya. Ipinahiwatig niya na bilang pangalawang pinakamataas na opisyal at kadugo ng Pangulo, siya na ngayon ang may hawak ng buong kapangyarihan at responsibilidad sa pagpapatakbo ng negosyo. Idinagdag niya habang nakatitig ng matalim sa mga mata ni Liza na inaasahan niyang ang lahat ng empleyado, lalo na ang mga nasa mababang posisyon tulad ng isang simpleng sekretarya, ay matututong sumunod sa mga bagong patakaran ng walang anumang pagtatanong. Hindi kumurap si Liza
Pilit niyang kinalma ang panginginig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pagpisil sa laylayan ng kanyang palda. Sinagot niya si Richard sa isang magalang ngunit matatag na tono, sinasabing nandito siya upang kunin ang kalendaryo ng mga nakanselang pagpupulong ayon sa protocol ng kumpanya tuwing may emergency. Wala siyang ibinigay na kahit anong indikasyon na nagdududa siya sa ginagawa ng lalaki. Isang pilit at hindi tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Richard. Tumango ito at nilampasan si Liza patungo sa pinto. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalabas, binalaan niya ang sekretarya na huwag nang magtatagal sa loob ng opisina dahil mula sa araw na ito, ang silid na yon ay kanya na. Nang makalabas si Richard nakahinga ng maluwag si Liza subalit, mabilis na napalitan ng kaba ang kanyang kaluwagan nang mapagtanto niya kung gaano kabilis kumilos ang mga kalaban ni Victor. Wala pang 2 araw na idineklarang nakakoma ang bilyonaryo ngunit unti-unti nang kinukuha ng kanyang pinsan ang buong kontrol ng imperyong itinayo nito. Kinuha ni Liza ang kanyang telepono at lihim na nagmensahe kay Victor, inilalahad ang lahat ng kanyang nakita. Sa pagdaan ng mga araw ang klima sa loob ng kumpanya ay unti-unting naging isang bangungot para sa mga empleyado. Kung si Victor ay kilala bilang isang mahigpit at malamig na boss na nakasentro lamang sa paglago ng negosyo, si Richard ay naging isang pinuno na pinapaandar ng kayabangan at pansariling kapritsyo. Nagsimula siyang magtanggal ng mga matatandang empleyado nang walang sapat na dahilan, papalitan ang mga ito ng mga taong sunod-sunuran sa kanya. Kasabay ng pag-upo ni Richard sa kapangyarihan ay ang pagpasok ng isang mas malaking tinik sa buhay ni Liza. Isang hapon habang abala si Liza sa pag-aayos ng mga mahalagang ulat sa kanyang mesa sa labas ng pangunahing opisina, dumating si Camille. Ang nobya ni Victor ay pumasok sa palapag ng mga ehekutibo na may dalang mga mamahaling shopping bag, nakasuot ng isang napakaikling itim na damit at naglalakad nang tila siya ang nagmamay-ari ng buong gusali. Wala na sa mukha ni Camille ang bakas ng pagluluksa para sa nobyong nakaratay sa ospital. Lumapit si Camille sa mesa ni Liza at tiningnan ang mga dokumentong hawak ng sekretarya. Sa halip na magtanong tungkol sa kalagayan ng trabaho, sinimulan niya itong husgahan. Sinasadya niyang ipaalala kay Liza kung gaano kababa ang posisyon nito sa lipunan. Ipinagyabang ni Camille na siya ang magiging asawa ng may-ari. Kaya naman nararapat lamang na ituring siyang reyna ng kumpanya. Inutusan niya si Liza na ipagtimpla siya ng kape at dalhin ito sa loob ng opisina habang hinihintay niya si Richard. Kahit na nag-iinit ang kanyang kalooban, tumayo si Liza at sumunod sa utos nang walang pagrereklamo. Kailangan niyang tiisin ang lahat para sa pamilya niya at para sa kasunduan nila ni Victor. Pumasok siya sa pantry at nagtimpla ng kape, inaalala ang pagdurusa ng kanyang amang si Carlos na kasalukuyang nagpapagaling sa bahay at ang hirap ng kanyang kapatid na si Zoe sa pagbabayad ng matrikula sa nursing. Pagbalik ni Liza sa opisina, bit-bit ang isang tray na may mainit na kape. Nadatnan niya si Camille na nakaupo sa silya ni Victor, nakapatong ang mga binti sa ibabaw ng mesa. Ang babae ay abala sa pagsusuklay ng kanyang mahabang buhok at pagtingin sa kanyang refleksyon sa isang maliit na salamin. Dahan-dahang inilapag ni Liza ang tasa ng kape sa gilid ng mesa at magalang na sinabing nakahanda na ang inumin. Ngunit sa halip na magpasalamat, biglang tiningnan ni Camille ang kape ng may pandidiri. Kinuha niya ang tasa, inamoy ito at ibinaling ang matalim niyang tingin kay Liza. Sa isang mapanghamak na tinig sinabi ni Camille na hindi siya umiinom ng murang kape at hindi niya naiintindihan kung bakit nagtitiis si Victor na magkaroon ng isang sekretaryang walang panlasa na nanggaling pa sa isang pamilya ng mga dukha at walang kwentang manggagawa. Sinadya ni Camille na banggitin ang nakaraan ng ama ni Liza. Inaakusahan itong isang hamak na magnanakaw
na nagpapanggap na biktima. Ang bawat salita ni Camille ay parang mga patalim na sumaksak sa puso ni Liza. Ang kanyang ama ay isang marangal na tao na nagtrabaho ng tapat, ngunit tinanggalan ng dangal dahil sa kasakiman ng iba. Bago pa man makapagsalita si Liza upang ipagtanggol ang kanyang pamilya, ginawa ni Camille ang isang bagay na nagpakulo sa dugo ng sekretarya. Tiningnan ni Camille ang mga hawak na papeles ni Liza, mga kumpidensyal na dokumento na naglalaman ng orihinal na listahan ng mga ari-arian ni Victor na pilit pinoprotektahan ng sekretarya mula sa mga kamay ni Richard. Alam ni Camille na ito ang mga dokumentong hindi pa nakukuha ng kanyang lihim na kasintahan. Sa isang mabilis at sadyang paggalaw, ibinuhos ni Camille ang kalahating laman ng tasa ng kape nang direkta sa mga dokumentong yakap ni Liza sa kanyang dibdib. Ang maitim at malamig na kape ay mabilis na kumalat sa mga puting papel at tumulo sa blusa ni Liza. Binabasa ang kanyang damit hanggang sa kanyang palda. Nabigla si Liza, napapikit siya at napakagat ng kanyang labi. Pinipigilan ang matinding panginginig ng kanyang katawan, hindi dahil sa lamig ng inumin, kundi dahil sa labis na galit at kahihiyan. Tumayo si Camille at nagkunwaring nagulat bago bumitaw ng isang malakas at mapanuyang pahayag na sinasabing dapat matutong umiwas ang mga taong nakaharang sa kanyang daraanan, lalo na't siya na ang susunod na magiging tagapagmana ng lahat ng kayamanan ni Victor sa oras na malagutan ito ng hininga. Tinalikuran ni Camille si Liza, walang pag-aalala sa pinsalang ginawa nito, at naglakad palabas ng opisina upang hanapin si Richard. Naiwang nakatayo si Liza sa gitna ng silid basa at pinagtitinginan ng iilang empleyado sa labas na hindi naglakas loob na tumulong dahil sa takot. Pinunasan ni Liza ang mga basa at sirang dokumento. Habang ginagawa niya ito, isang mainit na luha ng matinding galit at pagkabigo ang tumakas mula sa kanyang mga mata at bumagsak sa kanyang pisngi. Wala siyang kakayahang gumanti ngayon, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay naglalagablab naghihintay ng tamang oras upang sunugin ang mga taong umapak sa kanyang pagkatao. Ang hindi alam ni na Camille at Richard, sa isang sulok ng kisame, malapit sa bookshelf isang maliit na itim na tuldok, ang walang tigil na nagmamasid. Ito ay isang nakatagong kamera na matagal nang inilagay ni Victor bago pa mangyari ang insidente. Sa loob ng kanyang tahimik at malamig na silid sa ospital, habang nakahiga at hawak ang isang tablet na lihim na ipinasok ni Dr. Manuel, pinapanood ni Victor ang buong pangyayari. Nakita niya ang bawat pagmamaltrato ni Camille, nakita niya ang pagbuhos ng kape at ang panlalait sa pamilya ni Liza. Nakita niya kung paano yumuko ang kanyang sekretarya, pinipigilan ng sarili na lumaban upang protektahan ang mga huling dokumentong nag-uugnay sa kanyang mga ari-arian. Naramdaman ni Victor ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib na hindi dulot ng anumang sakit pisikal. Ito ay ang unti-unting pagdurog ng kanyang konsensya. Isang babaeng madalas niyang balewalain ang ngayon ay nagtitiis ng matinding pang-aalipusta at kahihiyan upang protektahan ang kanyang pamana, habang ang babaeng ginusto niyang pakasalan ay walang awang niyuyurakan ang pagkatao nito. Kumuyom ang mga palad ni Victor habang nakatitig sa luha ng kanyang sekretarya na nahagip ng kamera, at sa sandaling iyon, sumumpa siya sa kanyang sarili na pagbabayarin niya ng dugo ang mga taong gumawa nito kay Liza. Lumipas ang 3 araw mula nang ideklarang nasa bingit ng kamatayan si Victor. Ang balita tungkol sa kalagayan ng nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking imperyo ng real estate ay mabilis na kumalat hindi lamang sa syudad, kundi maging sa mga malalayong probinsya. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa labas ng Maynila, nakarating ang balita sa isang matandang babae na matagal nang iniwan ng panahon. Si Gloria ay isang simpleng ginang na may malalim na pananampalataya. Ang kanyang mga kamay ay magaspang
dahil sa matagal na pagtatrabaho sa bukid at pamamahala ng isang maliit na tindahan matapos pumanaw ang kanyang asawa. Siya ang biolohikal na ina ni Victor. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang umaakyat si Victor sa rurok ng tagumpay at yumayaman, unti-unti nitong tinalikuran ang kanyang nakaraan. Kinahiya ni Victor ang payak na pinagmulan ng kanyang ina na inaakala niyang hindi nababagay sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihang tao na ginagalawan niya ngayon. Sa nakalipas na 5 taon, hindi man lang niya dinalaw o kinamusta ang matanda. Nang marinig ni Gloria ang balita sa radyo na ang kanyang nag-iisang anak ay nakaratay sa ospital at nasa isang malalim na koma, hindi siya nag-atubiling iwan ng lahat. Sumakay siya ng pinakaunang bus patungong Maynila. Dala lamang ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit, konting barya at isang lumang kahoy na rosaryo na hindi niya kailanman iniiwan. Pagdating sa ospital, ang matanda ay mukhang pagod na pagod. Ang kanyang damit ay simple at kupas na lalong nagpalitaw sa pagkakaiba niya sa mga mayayaman at kilalang bisita na nagpupunta sa ospital upang magpakitang gilas ng pakikiramay kay Richard at Camille. Dala ng matinding pagmamahal ng isang ina, walang hiya-hiyang nagmakaawa si Gloria sa mga nurse na papasukin siya sa pribadong silid ng kanyang anak. Sa loob ng tahimik na kwarto, nakahiga si Victor. Nakapikit ang kanyang mga mata at sinisiguro niyang ang kanyang paghinga ay mabagal at pantay na parang isang taong walang malay, tulad ng napagkasunduan nila ni Dr. Manuel. Naramdaman niya ang pagbukas ng pinto at ang mabagal maingat na mga hakbang patungo sa kanyang higaan. Nang makalapit ang bisita, isang mainit at nanginginig na kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang malamig na palad. Naramdaman ni Victor ang magaspang na balat na yon, isang pamilyar na haplos na matagal na niyang ibinaon sa limot. Sa isang basag at mahinang tinig nagsalita si Gloria. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak nang paulit-ulit habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Sinabi niya kay Victor na nandito na ang kanyang ina at hinding-hindi siya iiwan nito anuman ang mangyari. Ipinahayag niya ang kanyang patuloy na pagdarasal para sa kaligtasan ng buhay ni Victor araw-araw, kahit noong mga panahong tila nakalimutan na siya nito. Naramdaman ni Victor ang maiinit na luha ni Gloria na pumapatak sa kanyang likod kamay. Bawat patak ay parang isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang nagmamatigas na puso. Sa loob ng mahabang panahon, pinaniwala niya ang kanyang sarili na hindi niya kailangan ng kanyang pamilya, na ang kapangyarihan at pera ang tanging magpoprotekta sa kanya. Ngayon, sa gitna ng kanyang pagkukunwari, tanging ang babaeng itinakwil niya ang nagpakita ng tunay at walang halong pag-ibig. Wala itong hininging kapalit, walang lihim na motibo tulad ni na Richard at Camille. Tanging pagnanais lamang na mabuhay ang kanyang anak. Pilit na pinigilan ni Victor ang panginginig ng kanyang mga pilik mata. Gusto niyang imulat ang kanyang mga mata, yakapin ang kanyang ina, at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang naging pagkukulang. Gusto niyang sabihing maayos siya at walang dapat ipag-alala. Ngunit alam niyang kapag ginawa niya ito, masisira ang lahat ng kanyang plano upang mabawi ang kumpanya. Nilunok niya ang matinding sakit at awa sa kanyang sarili at nanatiling walang kibo. Kinuha ni Gloria ang kanyang lumang kahoy na rosaryo mula sa kanyang bulsa. Ibinilot niya ito nang maingat sa mga daliri ni Victor, isang simbolo ng kanyang matinding pananampalataya at pag-asa na ang Diyos ang magliligtas sa kanyang anak. Pagkatapos, humalik siya sa noo ni Victor, bumulong ng isang dasal at dahan-dahang lumabas ng silid upang makipag-usap sa doktor tungkol sa tunay na lagay ng kanyang anak. Ilang minuto pagkatapos lumabas ni Gloria, narinig ni Victor ang pagbukas muli ng pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi malalambot na hakbang ang narinig niya, kundi ang matigas at kumpiyansang tunog ng mga mamahaling sapatos ni na Richard at Camille.
Pumasok ang dalawa sa silid nang walang anumang paggalang sa katahimikan na hinihingi ng lugar. Nagsalita si Camille sa isang naiinis na tono. Sinabi niya kay Richard na nakita niya ang matandang babae na lumabas mula sa silid na tinukoy niya bilang isang maruming pulubi na nag-aangking ina ni Victor. Ipinahayag ni Camille ang kanyang pandidiri sa ideya na may dugong mahirap na nananalaytay sa pamilya ng lalaking nakatakda sana niyang pakasalan at idinagdag na mabuti na lamang at hindi na niya kailangang magpanggap na maging isang mabuting manugang sa matandang yon. Sumangang-ayon si Richard habang inaayos ang kanyang kurbata. Sinabi niya na wala nang pakialam ang kumpanya sa kung sino man ang ina ni Victor dahil sa lalong madaling panahon, lahat ng kapangyarihan ay mapapasa kanila na. Tiningnan niya ang katawan ni Victor at nagpahayag ng kawalan ng pasensya na nagtataka kung gaano pa katagal bago tuluyang mamatay ang pinsan niya para hindi na sila mahirapang gumawa ng mga pekeng dokumento ng paglipat ng ari-arian. Sa gitna ng kanilang usapan, napansin ni Camille ang nakapulupot na kahoy na rosaryo sa mga daliri ni Victor. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkadismaya at pagkasuklam. Lumapit siya sa gilid ng kama at tinitigan ang simpleng bagay na yon. Sa isang walang awang kilos na puno ng pagkamuhi, malupit na hinablot ni Camille ang rosaryo mula sa mga kamay ni Victor. Sinabi ni Camille nang may pangungutya na hindi kailangan ni Victor ng mga murang gamit at dasal mula sa mga mahihirap dahil wala ng Diyos na makakapagligtas dito mula sa kamatayan. Nang walang anumang paggalang sa paniniwala ng matanda o sa sakramento ng bagay na hawak niya buong lakas, na itinapon ni Camille ang rosaryo sa loob ng basurahan sa sulok ng kwarto. Kasunod nito ay ang kanyang pagdarasal ng malakas na sana ay mas mabilis pang matapos ang buhay ni Victor upang makuha na niya ang lahat ng mamanahin nito. Lumapit si Richard kay Camille at hinawakan ng bewang ng babae, isang kilos ng tagumpay. Nagkatawanan silang dalawa nang mahina nagdiriwang sa loob ng silid ng taong inakala nilang hindi na makaririnig pa. Ilang sandali pa, tuluyan na silang lumabas at iniwan si Victor sa nakakabiinging katahimikan. Habang nakahiga si Victor at nakapikit ang mga mata, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan na hindi na niya kayang pigilan. Sa kanyang isipan, umikot ang imahe ng luha ng kanyang ina at ang malupit na pagtapon ni Camille sa rosaryong ibinigay nito sa kanya. Ang lahat ng galit at puot na naipon sa kanyang dibdib mula pa noong unang araw ng pagtataksil ay umabot na sa sukdulan. Mula sa pagiging malamig na mga palad na kanina ay hawak ng kanyang ina. Dahan-dahang kumuyom ang kanyang mga kamay, naging mahigpit na mga kamao na handang sumira ng mga buhay. Unti-unting iminulat ni Victor ang kanyang mga mata. Wala na ang kalmadong bilyonaryo na nag-iisip lamang ng pera at negosyo. Ang mga mata niya ngayon ay naglalagablab sa isang matalim at nakamamatay na liwanag, puno ng pagnanasang ilugmok sa pinakamalalim na impyerno. Ang 2 taong sumira, hindi lamang sa kanyang pagkatao, kundi pati na rin sa huling bagay na nagpapaalala sa kanya sa tunay na kahulugan ng pamilya. Isang sumpa ang nabuo sa isipan ni Victor. Wala nang pag-urong. Sisiguraduhin niyang mararanasan ni na Richard at Camille ang uri ng kahihiyan at pagdurusa na hindi nila kailanman inakala. Dudurugin niya sila ng pinakapino at sa oras na mangyari iyon, siya mismo ang magtatapon sa kanila palayo. Ang bawat impormasyon ay mahalaga sa digmaan na kanilang kinakaharap. Iyon ang malinaw na tagubilin ni Victor kay Liza sa kanilang lihim na pag-uusap sa telepono. Alam nilang hindi sapat ang mga personal na obserbasyon. Kailangan nila ng isang hindi maikakailang katibayan, isang dokumento na magsisilbing patunay sa hukuman ng pandaraya ni na Richard at Camille. At ayon kay Victor, ang lahat ng katibayan na iyon ay nakatago sa iisang lugar. Ang puso ng kumpanya, ang silid ng mga server
na naglalaman ng lahat ng transaksyon at lihim na komunikasyon ng mga ehekutibo. Ang pagpasok sa silid na yon ay isang napakadelikadong misyon. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok doon nang walang autorisasyon mula sa pinakamataas na pamunuan at dahil si Richard na ang may hawak ng kapangyarihan alam ni Liza na imposible siyang makakuha ng pahintulot. Ngunit dahil sa determinasyon na tapusin na ang lahat, nagplano sila ni Victor. Hinintay ni Liza ang perpektong pagkakataon. Dumating ang gabi ng Biyernes ang oras kung kailan karamihan sa mga empleyado ay nagmamadali ng umuwi upang magpahinga. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa bawat palapag ng gusali. Ngunit nanatili si Liza sa kanyang mesa, nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga papeles. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Sa kanyang bulsa ay nakatago ang isang maliit na USB drive, isang susi na magbubukas sa katotohanan. Nang matiyak niyang kakaunti na lamang ang tao sa paligid, dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya ng may normal na kilos patungo sa pasilyo na nagdudugtong sa mga opisina ng mga ehekutibo. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit mabilis. Ang bawat anino sa pader ay tila isang bantay na nagmamasid at ang bawat ugong ng aircon ay parang bulong na nagbabanta. Nakarating siya sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang isang makapal na bakal na pinto na may digital na kandado, ang pasukan papunta sa silid ng server. Bago pa man siya makalapit, isang malaking figura ang humarang sa kanyang daan. Ito ang pinuno ng mga gwardiya sa palapag na yon, isang lalaking kilala sa pagiging tapat na tauhan ni Richard. Ang lalaki ay may malapad na balikat at matalim na tingin. Tinanong niya si Liza sa isang magaspang na boses kung ano ang ginagawa nito sa isang lugar na para lamang sa mga may espesyal na pahintulot. Hindi nagpakita ng anumang takot si Liza. Nakaensayo na siya sa sitwasyong ito. Sinagot niya ang gwardiya sa isang mahinahon ngunit may autoridad na tono na nagsasabing inutusan siya ni Richard na kunin ang isang lumang backup file mula sa server room para sa isang agarang pag-aaral ng datos. Ang pangalan ni Richard ang nagsilbing susi. Bahagyang kumunot ang noo ng gwardiya, ngunit dahil sa utos mula sa bagong pinuno, wala siyang nagawa kundi iskan ang kanyang sariling ID card sa digital na kandado. Bumukas ang makapal na pinto at pinapasok niya si Liza. Pumasok si Liza sa isang malamig at madilim na silid na puno ng mga naglalakihang makina na nag-iingay ng sabay-sabay. Kumikislap ang libu-libong maliliit na berdeng ilaw mula sa mga server na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa loob ng kwarto. Binalaan siya ng gwardya na mayroon lamang siyang 10 minuto. Umupo ito sa isang maliit na upuan sa labas ng pinto nagbabantay. Alam ni Liza na bawat segundo ay mahalaga. Agad niyang inilabas ang USB drive na ibinigay sa kanya ni Victor na may lamang espesyal na software upang mabilis na ma-access ang mga nakatagong folder. Ikinonekta niya ito sa pangunahing terminal at nagsimulang mag-type sa keyboard. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ngunit mabilis na gumagalaw. Nakita niya ang mga lihim na folder na pinangalanan sa mga kakaibang code. Binuksan niya ang mga ito isa-isa. Doon sa harap ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang lahat mga kopya ng mga pekeng kasunduan sa paglilipat ng shares mga email sa pagitan ni Richard at Camille na nagpaplano ng kanilang mga susunod na hakbang at mga bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na lihim na inililipat mula sa pondo ng kumpanya patungo sa mga pribadong account. Kopyahin, i-paste. Ang bawat file ay inilipat niya ng mabilis patungo sa kanyang USB drive. Nang malapit nang matapos ang paglilipat, isang matigas na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Napatalon si Liza sa gulat at mabilis na lumingon. Ang gwardiya pala. Nakapasok ito nang hindi niya namamalayan.
Nakatayo ito sa kanyang likuran. Ang mga mata nito ay nakatitig sa screen ng computer. Nakikita ang mga pangalan ng mga lihim na folder na kanyang binubuksan. Ang muka ng gwardiya ay nagbago mula sa pagtataka ay naging isang matalim na pag-unawa na may mali siyang ginagawa. Sinubukan ng lalaki na agawin ang USB drive mula sa terminal, ngunit mabilis na iniharang ni Liza ang kanyang katawan. Tinanong ng gwardiya kung ano ang tunay na pakay niya. Alam niyang hindi nagagana ang kanyang palusot. Sa isang mabilis na kilos nagpasya si Liza. Itinulak niya ang gwardiya palayo ng may buong lakas at hinablot ang USB drive mula sa computer. Tumakbo siya patungo sa pinto, ngunit mas malaki at mas malakas ang lalaki. Nahawakan nito ang braso ni Liza at pilit siyang igininit sa pader. Sinubukan nitong agawin ang USB drive mula sa kanyang nakakuyom na palad. Nagpumigla si Liza. Alam niyang nasa maliit na bagay na yon ang kinabukasan ng kumpanya at ang hustisya para sa mga taong inaapi. Habang nagpupunyagi, ang braso ni Liza ay sumayad sa matulis na gilid ng isang metal na kabinet na nag-iwan ng isang mahaba at masakit na gasgas. Hindi niya ito inalintana. Sa gitna ng kanilang paglalabanan, sinubukan ng gwardiya na hawakan ang kanyang katawan sa isang hindi nararapat na paraan. Dito naubos ang pasensya ni Liza. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki at sa isang iglap isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi nito. Natigilan ng gwardiya. Ang sampal ay hindi lamang pisikal, na sakit ito ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Habang nakatulala ang lalaki, sinamantala ni Liza ang pagkakataon. Sinigawan niya ito na isa siyang bastos at walang modo. Ang kanyang pagsigaw ay ginawa niyang tila bahagi ng isang pag-arte. Ipinakita niya na ang dahilan ng kanilang komosyon ay dahil sa pambabastos nito at hindi dahil sa kanyang lihim na misyon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid ng server bitbit, ang USB drive na pinakaiingat-ingatan. Nagtungo siya sa banyo at doon nagtago. Tiningnan niya ang kanyang braso. Dumudugo ang mahabang gasgas, ngunit hindi niya alintana ang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang tagumpay. Hawak na niya ang sandata na kanilang kailangan. Kinagabihan sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nagtungo si Liza sa ospital. Basang-basa ang kanyang buhok at damit. Pagpasok niya sa silid ni Victor, nakita siya nitong nanginginig sa ginaw na may hawak na isang maliit na USB drive. Agad na lumapit si Victor. Nakita niya ang sugat sa braso ng kanyang sekretarya. Sa unang pagkakataon, isang kakaibang emosyon ang bumakas sa mukha ng bilyonaryo, isang malalim na pag-aalala. Kumuha siya ng isang malinis na tela at gamot mula sa first aid kit sa loob ng silid. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Dahan-dahan at may hindi pangkaraniwang pag-iingat personal na ginamot ni Victor ang sugat ni Liza. Ang kanyang mga daliri na sanay humawak sa mga kontrata at salapi ay ngayon maingat na naglilinis sa balat ng babaeng isinakripisyo ang sarili para sa kanya. Habang ginagawa niya ito, tinitigan ni Liza ang seryosong mukha ng kanyang boss. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, hindi niya nakita ang isang malupit na pinuno, kundi isang lalaking nagpapakita ng isang damdamin na hindi niya pa kailanman nasaksihan mula rito. Ang malamig na liwanag ng buwan ay tumagos sa malawak na bintanang salamin ng silid sa ospital. Sa loob, ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag ay nagmumula sa laptop ni Victor na nakapatong sa kanyang mga hita habang siya ay nakaupo sa kama. Katabi niya si Liza na nakaupo sa isang silya malapit sa gilid ng higaan. Pareho silang nakatungo. Sa kumikinang na screen, ang kanilang mga mukha ay seryoso habang sinusuri ang mga nakuhang impormasyon mula sa USB drive. Ang bawat dokumento na kanilang binubuksan ay isang karagdagang patalim na gagamitin nila laban kina Richard at Camille. Ang mga email ay malinaw na naglalaman
ng mga tagubilin kung paano ililipat ang mga shares ng kumpanya sa pangalan ni Richard sa sandaling ideklarang wala ng pag-asang mabuhay si Victor. Ang mga bank statement naman ay nagpapakita ng isang masalimuot na sistema ng paglilipat ng pondo sa mga offshore accounts, isang malinaw na ebidensya ng pagnanakaw. Sa gitna ng kanilang masusing pag-aaral, naging mas maluwag ang kanilang pag-uusap. Nawala na ang formalidad sa pagitan ng isang boss at ng kanyang sekretarya. Nagtatanong si Victor tungkol sa mga detalye sa dokumento at mabilis na sumasagot si Liza gamit ang kanyang matalas na memorya at kaalaman sa mga operasyon ng kumpanya. May mga pagkakataong napapangiti si Victor sa mga matatalinong obserbasyon ni Liza, isang uri ng ngiti na hindi kailanman nakita ng sinuman sa loob ng opisina. Isang ngiti na nagpapakita ng tunay na paghanga. Habang sila ay abala, isang biglaang tunog ang nagpatigil sa kanilang ginagawa. Ito ay ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng kanilang silid. Ang kanilang mga mata ay sabay na nanlaki sa pagkabigla. Sino ang bibisita sa ganitong oras ng gabi? Ang kanilang mga puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi sila handa. Ang laptop ay nakabukas at nagpapakita ng lahat ng kanilang lihim na ebidensya. Kung sino man ang makakakita nito, ang buong plano ay mabibigo. Sa isang iglap, tila nag-iba ang daloy ng oras. Bago pa man tuluyang bumukas ang pinto, kumilos si Victor ng may hindi inaasahang bilis. Mabilis niyang isinara ang laptop at itinulak ito kasama ang lahat ng mga nakakalat na papeles sa ilalim ng makapal na kumot. Sa parehong sandali, walang pag-aalinlangang ibinagsak niya ang kanyang katawan sa kama, ipinikit ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang paghinga upang magmukhang isang pasyenteng mahimbing na natutulog. Habang si Victor ay abala sa kanyang pagkukunwari, si Liza naman ay napatingin sa paligid, naghahanap ng mapagtataguan. Walang mga kabinet na malapit. Ang banyo ay nasa kabilang dulo ng silid. Ang tanging lugar na posibleng pagkublihan ay ang madilim na espasyo sa ilalim ng kama. Walang pag-aalinlangang ginawa ni Liza ang tanging pagpipilian. Sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, yumuko siya at gumapang sa ilalim ng kama, pilit na isiniksik ang kanyang katawan sa makitid na espasyo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, malapit sa kanyang dibdib, pinipigilan ang sarili na gumawa ng anumang ingay. Naramdaman niya ang malamig na sahig sa kanyang mga pisngi at ang alikabok na pumapasok sa kanyang ilong. Sakto sa kanyang pagtatago, tuluyang bumukas ang pinto. Isang matamis na pabango ang unang pumasok sa silid, isang pamilyar na amoy na alam ni Liza kung kanino nagmumula. Pagkatapos ay narinig niya ang sunod-sunod na tunog ng mga matataas na takong na dahan-dahang naglalakad sa sahig, palapit ng palapit sa kama. Si Camille. Mula sa maliit na siwang sa ilalim ng kama, nakita ni Liza ang mamahaling sapatos na huminto sa tabi mismo ng kanyang pinagtataguan. Narinig niya ang paglapag ng isang pumpon ng bulaklak sa mesa at pagkatapos ay ang pag-upo ni Camille sa silyang inuupuan niya kanina lamang. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaba. Kung sakaling yumuko si Camille upang kunin ang isang bagay na nahulog, tiyak na makikita siya nito. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Narinig ni Liza ang pagbukas ng isang handbag at pagkatapos ay ang paglabas ng isang telepono. Isang pamilyar na ringtone ang kanyang narinig at ilang sandali pa isang boses na puno ng pagkainip ang nagsalita. "Bakit ngayon ka lang tumawag?" Ang tanong ni Camille sa kausap nito sa telepono. Walang pag-aalinlangan alam ni Liza na si Richard ang nasa kabilang linya. Nagsimulang magsalita si Camille nang walang anumang pag-iingat, puno ng pagtitiwala na tanging ang isang natutulog na tao ang kanyang kasama. Narinig ni Liza ang bawat salita, bawat bulong, bawat buntong hininga na puno ng kasinungalingan at pagkamuhi. Ikinuwento ni Camille kay Richard kung gaano siya nasusuklam sa tuwing kailangan niyang bisitahin ang ospital.
Inilarawan niya kung paano niya kinasusuklaman ang bawat paghawak ni Victor sa kanyang kamay noong sila ay magkasama pa at kung paano niya tiniis ang lahat ng iyon sa loob ng 2 taon para lamang sa pera at kapangyarihan na maibibigay nito. Ang bawat salita ay parang laso na tumatago sa pandinig ni Liza. Ito ay isang pagtatapat mula sa isang babaeng walang kaluluwa. Sa ilalim ng kama, napakagat si Liza sa kanyang ibabang labi, pinipigilan ng anumang reaksyon. Ang galit at pandidiri ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Habang nakikinig ang kanyang kamay, ay naidulas sa kanyang bulsa, hinahanap ang sarili niyang telepono. Naisip niyang kailangan niyang i-record ang pag-uusap na ito. Ngunit sa kanyang pagmamadali at panginginig, isang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Sa halip na buksan ang voice recorder, aksidente niyang napindot ang pindutan na nagbukas sa flashlight ng kanyang telepono. Isang maliwanag na sinag ng liwanag ang biglang sumilay mula sa ilalim ng kama, tumatama sa sahig at sa paanan ng kinauupuan ni Camille. Natigilan si Camille sa kalagitnaan ng kanyang pakikipag-usap. Napansin niya ang kakaibang liwanag. Mula sa kanyang kinauupuan, ibinaba niya ang kanyang tingin sa sahig. Nakita niya ang pinanggagalingan ng ilaw, isang maliit na sinag na nagmumula sa ilalim ng kama. Kumunot ang kanyang noo sa pagtataka. Ano ang bagay na yon? Pinutol ni Camille ang tawag kay Richard. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang silya. Bawat kilos niya ay tila isang eksena sa isang suspense na pelikula. Yumuko siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinagmumulan ng liwanag. Ang kanyang mukha ay papalapit sa gilid ng kama. Sa ilalim halos mawalan ng hininga si Liza. Hindi na siya makagalaw. Nahuli na siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Habang nakikita niya ang anino ng ulo ni Camille na dahan-dahang bumababa, handa nang tuklasin ang lihim na nagtatago sa dilim. Isang segundo na lamang at ang lahat ay matatapos na. Ang mukha ni Camille ay halos ilang pulgada na lamang ang layo mula sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na inaaninag ang liwanag na nagmumula sa ilalim ng higaan ni Victor. Sa loob ng makipot at madilim na espasyong yun, pinigil ni Liza ang kanyang paghinga hanggang sa puntong sumasakit na ang kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa takot na matuklasan ang lahat ng kanilang pinaghihirapan. Ngunit bago pa man tuluyang makita ni Camille ang nagtatagong sekretarya, isang malalim at tila nahihirapang paghinga ang kumawala sa mga labi ni Victor. Kasunod nito ang marahas na paggalaw ng kanyang kanang kamay na tumama sa gilid ng bakal na rehas ng higaan na nagdulot ng isang mabigat na tunog ng pagbangga. Dahil sa gulat, mabilis na napatayo ng tuwid si Camille. Ang kanyang pansin ay agad na nalipat sa lalaking inaakala niyang walang malay. Tinitigan niya ang mukha ni Victor na ngayon ay bahagyang kumukunot ang noo, na tila dumaranas ng isang masamang panaginip o muling bumabalik ang sakit sa puso. Ang kagamitang nagmomonitor sa tibok ng puso sa tabi ng kama ay nagsimulang magpakita ng mas mabilis na mga guhit, isang indikasyon ng pagtaas ng presyon ng dugo. Isang bakas ng kaba ang sumilay sa mukha ni Camille. Hindi dahil sa pag-aalala sa buhay ni Victor, kundi dahil sa takot na baka magising ito bago pa man nila matapos ni Richard ang pagpirma sa mga huling dokumento. Hindi na muling sumulyap si Camille sa ilalim ng kama. Sa halip, mabilis niyang kinuha ang kanyang handbag at nagmamadaling lumabas ng silid upang tawagin ang isang nurse o di kaya ay abisuhan si Richard tungkol sa nangyayari. Nang marinig ang mabilis na paglayo ng mga hakbang ni Camille, sa pasilyo agad na gumapang palabas si Liza mula sa ilalim ng kama. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang damit ay puno ng alikabok, ngunit wala siyang panahon upang ayusin ang sarili. Nagtama ang paningin nila ni Victor na ngayon ay nakaupo na sa kama at humihingal ng malalim. Ang pagpapanggap na ginawa nito upang iligtas si Liza ay nagdulot ng tunay na pagod sa kanyang katawan.
Sa gitna ng tensyon lumapit si Liza at hinawakan ang kamay ni Victor. Sa isang mahinang tinig nagpasalamat siya sa ginawa nito. Ngunit tumingin lamang si Victor sa kanya nang may seryosong ekspresyon. Sinabi ni Victor na wala na silang panahong sayangin pa. Ang ginawang pagbisita ni Camille ay isang malinaw na babala na kumikilos na ang mga kalaban at anumang sandali ay susubukan na nilang silyuhan ang kanilang tagumpay. Lumipas ang magdamag na puno ng paghahanda. Sa tulong ni Dr. Manuel Lihim na nakapasok sa ospital ang personal na abogado ni Victor na si Paul. Sa loob ng silid, habang ang labas ng pinto, ay binabantayan ni Liza mabilis na binuo ni na Victor at Paul ang mga legal na dokumento na magpapawalang bisa sa anumang pirma ni Richard. Ginamit nila ang lahat ng ebidensyang nakuha ni Liza mula sa server room, ang mga email, ang mga pekeng kontrata, at ang mga bank statement na magsisilbing matibay na ebidensya ng pandaraya. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, pansamantalang huminto si Victor at hinarap si Liza. Tinanong niya ang kanyang sekretarya kung bakit handa itong itaya ang lahat para sa isang taong tulad niya na naging malupit dito sa nakalipas na mga taon. Tumingin si Liza sa malayo, naaalala ang mukha ng kanyang amang si Carlos. Sinagot niya si Victor sa isang paraan na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinabi niya na ginagawa niya ito dahil naniniwala siyang ang bawat tao ay nararapat na mabigyan ng katarungan at dahil ayaw niyang may iba pang pamilya na mawasak ang dangal dahil lamang sa kasakiman ng iilan. Idinagdag niya na nakita niya sa mga mata ni Victor ang pagnanais na magbago at sapat na yon para sa kanya upang manatili sa tabi nito. Naramdaman ni Victor ang isang init na dumaloy sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Hinawakan niya ang kamay ni Liza at nangako sa isang mababang boses na hindi lang ito para sa kanyang kumpanya. Tiniyak niya na pagkatapos ng laban na ito, bibigyan niya ng hustisya ang lahat ng mga empleyadong inapi ni Richard, kabilang na ang pamilya ni Liza. Dumating ang umaga ng Biyernes, ang buong syudad ng Makati ay nababalot ng isang makulimlim na kalangitan na tila nagbabadya ng isang darating na bagyo. Sa ika-42 palapag ng Gusaling Montiel, ang kapaligiran ay puno ng kaba at pag-asa. Ang malaking boardroom ay nakahanda na para sa pinakamahalagang pulong sa kasaysayan ng kumpanya. Nakasuot si Richard ng kanyang pinakamahal na asul na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang tagumpay na inaakala niyang abot kamay na niya. Sa tabi niya ay nakaupo si Camille na nakasuot ng isang puting damit na tila bahanda na para sa isang pagdiriwang. Isa-isang dumating ang mga miyembro ng lupon. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan na ni Richard ng mga impormasyon na nagsasabing wala nang kakayahan si Victor na mamuno at ang tanging paraan upang maisalba ang kumpanya ay ang ilipat ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang pangalan. Marami sa mga naroon ang nag-aalinlangan, ngunit dahil sa kawalan ng ibang opsyon, nakahanda na silang sumang-ayon. Tumayo si Richard sa harap ng mesa at nagsimulang magsalita. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkukunwaring lungkot habang ipinapaliwanag ang kalagayan ng kanyang pinsan. Sinabi niya na bilang isang pamilya, tungkulin niyang pasanin ang krus na iniwan ni Victor upang maprotektahan ang kanilang mga investment at ang kinabukasan ng libu-libong manggagawa. Inilapag niya ang mga dokumento ng paglilipat ng kapangyarihan sa gitna ng mesa at inanyayahan ang lahat na pirmahan ito. Hawak na ni Richard ang kanyang panulat handa nang ilagay ang kanyang lagda na magtatapos sa laban na ito. Isang mapanuyang ngiti ang nagpalitan sa pagitan nila ni Camille. Ngunit sa sandaling iyon ang malaking pintuang kahoy ng boardroom ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang pasabi. Ang lahat ng tao sa loob ng silid ay napalingon sa direksyon ng pintuan. Ang katahimikan ay naging napakabigat habang ang isang figura
ay dahan-dahang pumasok sa loob. Ang mga mata ni Richard ay nanlaki sa matinding pagkabigla at ang panulat na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri at tumama sa sahig. Si Camille ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang pinagmamasdan ang lalaking naglalakad patungo sa kabisera ng mesa. Isang lalaking dapat ay nasa ospital at nag-aagaw buhay ngunit ngayon ay nakatayo ng tuwid puno ng lakas at may mga matang naglalagablab sa puot at katarungan. Ang malaking pintuang kahoy ng boardroom ay bumukas nang may isang mabigat at mapaghamong tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumigil ang lahat ng ingay. Ang hangin ay tila naging yelo sa lamig. Habang naglalakad si Victor, papasok suot ang kanyang pinakamahal na itim na suit na tila ba isang baluti ng isang haring nagbabalik mula sa digmaan. Sa kanyang likuran, nakatayo si Liza maayos na ang hitsura at may hawak na isang itim na folder. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at katatagan. Si Richard na nooy nakahanda nang lumagda sa mga dokumento ay napatayo ng mabilis mula sa kanyang kinauupuan. Ang panulat na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag at tumama sa sahig, isang maliit na tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang panandaliang kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel na nasa kanyang harapan at ang kanyang mga labi ay nanginig habang pilit na binibigkas ang pangalan ni Victor sa isang pabulong at hindi makapaniwalang tinig. Si Camille naman ay napakapit ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Ang puting damit na suot niya na kanina ay simbolo ng kanyang inaakalang tagumpay, ngayon ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa kanyang mga kasalanan. Hindi nagmadali si Victor. Naglakad siya patungo sa kabisera ng mesa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat at awtoridad. Nang makarating siya sa harap ni Richard, tinitigan niya ang kanyang pinsan nang may matinding pagkamuhi at pagkadismaya. Sa isang malamig at kalkuladong kilos, kinuha ni Victor ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian na nasa harap ni Richard at sa isang iglap marahas niya itong pinunit sa harap ng lahat. Ang tunog ng mga papel na nagkakapira-piraso ay tila naging musika sa pandinig ni Liza. Nagsalita si Victor sa isang boses na mababa, ngunit puno ng kapangyarihan, sinasabing ang panahon ng kanilang panlilinlang ay tapos na. Inutusan niya si Liza na ilabas ang lahat ng ebidensya. Lumapit si Liza at inilapag ang itim na folder sa gitna ng mesa. Isa-isang ipinakita ni Victor ang mga dokumentong nagpapatunay sa pagnanakaw ni Richard, ang mga peking pirma at ang mga lihim na pakikipag-usap ni na Richard at Camille tungkol sa kanilang balak na hayaan siyang mamatay sa ospital. Ang mga miyembro ng Lupon ay nagbulungan ng may matinding gulat at galit habang binabasa ang mga katotohanang nakalahad. Sinubukan ni Richard na magpaliwanag, pilit na humahawak sa braso ni Victor at nagmamakaawa na huwag siyang ipahiya sa harap ng lahat. Sinabi ni Richard na ginawa niya lamang yon para sa kapakanan ng kumpanya dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit sa isang marahas na pagbawi ng kanyang braso, itinulak ni Victor si Richard palayo, dahilan upang matumba ang lalaki sa kanyang upuan. Isang malakas na kalabog ang narinig nang bumagsak ang katawan ni Richard sa sahig, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Dito na sumingit si Camille. Sa kabila ng takot, nagawa pa rin niyang magkunwari. Lumapit siya kay Victor at pilit na umiyak, sinasabing biktima lamang siya ng pananakot ni Richard. Hinawakan niya ang kamay ni Victor at nagmakaawa, sinasabing mahal na mahal niya ito at wala siyang alam sa mga masasamang plano ng kanyang pinsan. Tumingin si Victor kay Camille nang may matinding pandidiri. Naalala niya ang bawat salitang binitawan ng babae sa ospital, ang pag-iinsulto nito sa kanyang ina, at ang walang awang pagtapon nito sa rosaryo ni Gloria sa basurahan. Kinuha ni Victor ang isang baso ng malamig na tubig na nasa ibabaw ng mesa.
Sa harap ng lahat ng miyembro ng lupon, dahan-dahang itinaas ni Victor ang baso at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang buong laman nito sa muka at ulo ni Camille. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Habang ang malamig na tubig ay dumadaloy sa mukha ni Camille, binabasa ang kanyang buhok at sinisira ang kanyang mamahaling make-up. Ang tubig ay tumulo sa kanyang puting damit na nag-iwan ng mga mantsang sumisira sa kanyang anyo. Nagmukha siyang isang basang sisiw, puno ng kahihiyan at kawalang dangal. Sinabi ni Victor sa kanya na ang tubig na yon ay sumisimbolo sa paglilinis sa lahat ng kasinungalingang lumabas sa kanyang bibig at inutusan niya itong lumabas sa kanyang kumpanya at wag na kailanman magpapakita pa sa kanyang paningin. Hindi na nakapagsalita si Camille dahil sa matinding kahihiyan o hiya sa harap ng lipunan. Tinalikuran niya ang lahat at tumakbo palabas ng boardroom habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ibinaling ni Victor ang kanyang pansin kay Richard na ngayon ay nakaluhod na sa sahig at patuloy na nagmamakaawa. Sinabi ni Victor na hindi lamang ang kumpanya ang kinuha nito, kundi pati na rin ang huling natitirang tiwala niya sa kanyang sariling dugo. Sa isang iglap, bumukas muli ang pinto at pumasok ang mga tauhan ng pulisya kasama ang abogado ni Victor na si Paul. Inatasan ni Victor ang mga pulis na arestuhin si Richard dahil sa kasong corporate fraud at pagnanakaw. Habang pinaposas ang mga kamay ni Richard, pilit pa rin itong nagsisisigaw at nagmumura, ngunit walang sino man sa silid ang naglakas loob na tumingin sa kanya. Hinila si Richard palabas ng mga pulis. Ang kanyang mga sapatos ay kumakaladkad sa sahig habang pilit siyang dinadala patungo sa kanyang bagong tahanan sa bilangguan. Nang mawala na ang mga kalaban, hinarap ni Victor ang mga miyembro ng lupon. Humingi siya ng paumanhin sa gulo na nangyari, ngunit tiniyak niya na ang kumpanya ay nasa mas maayos na kalagayan ngayon. Pagkatapos, tumingin siya kay Liza na nakatayo pa rin sa tabi niya. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa silid, lumapit si Victor kay Liza. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang sekretarya at sa isang tinig na puno ng tunay na emosyon, sinabi niya sa lahat na kung hindi dahil sa katapangan at katapatan ng babaeng ito, wala na ang kumpanyang kanilang ipinaglalaban. Ipinahayag niya na mula sa araw na ito, si Liza ay hindi na lamang isang sekretarya, kundi isang mahalagang bahagi ng pamunuan ng kumpanya. Naramdaman ni Liza ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa loob ng mahabang panahon ng pagtitiis at pang-aalipusta sa wakas, ay nakamit niya ang katarungang matagal na niyang hinahangad, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Tumingin siya kay Victor at nakita niya ang isang lalaking tuluyan, nang nagbago isang lalaking handa, nang bumuo ng isang bagong bukas, kasama ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ang lungsod ng Makati ay unti-unting nagigising sa ilalim ng isang maaliwalas na umaga. Ang bagyong dumaan nitong mga nakaraang araw ay tuluyan ng lumipas, nag-iiwan ng mga basang kalsada na kumikinang sa ilalim ng unang sinag ng araw. Sa loob ng gusaling Montiel, ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang takot na dating bumabalot sa bawat pasilyo ay napalitan ng isang mahinahong pag-asa. Para kay Victor, ang pagbangon mula sa kanyang pekeng kamatayan ay hindi lamang pagbawi sa kanyang kumpanya, kundi isang muling pagsilang ng kanyang kaluluwa. Ang unang bahagi ng kanyang pagbabago ay nagsimula sa isang maliit at lumang simbahan sa labas ng syudad. Sa loob ng simbahan, kung saan ang amoy ng insenso at sariwang bulaklak ay nanunuot sa bawat sulok, natagpuan ni Victor ang kanyang ina na si Gloria. Nakaluhod ang matanda sa harap ng altar, ang kanyang mga mata ay pikit habang taimtim na nagdarasal. Ang kanyang mga kamay na dumaan sa maraming hirap ay mahigpit na nakahawak sa isang bagong rosaryong yari. Sa perlas, isang handog mula kay Liza. Dahan-dahang lumapit si Victor. Hindi siya nagmamadali. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya inisip ang kanyang oras
o ang kanyang susunod na pulong. Nang maramdaman ni Gloria ang presensya ng isang tao sa kanyang tabi, dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ng matanda ay napuno ng luha nang makita ang kanyang anak na nakatayo buhay na buhay at may malambot na ekspresyon sa mukha. Walang salitang binitawan si Victor. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na hindi niya ginawa mula noong siya ay bata pa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa matigas na sahig ng simbahan sa tabi ng kanyang ina. Kinuha niya ang magaspang na kamay ni Gloria at inilapat ito sa kanyang noo, isang kilos ng paggalang at paghingi ng tawad na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinabi ni Victor sa isang pabulong at nanginginig na tinig na siya ay nagbabalik na, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang kanyang anak. Niyakap ni Gloria si Victor ng napakahigpit at sa loob ng simbahang yon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw sa init ng kanilang pagmamahalan. Pagkatapos ng kanyang pakikipagkasundo sa kanyang ina, nagtungo si Victor sa kumpanya. Ngunit hindi siya dumiretso sa kanyang opisina sa itaas. Inutusan niya si Liza na tipunin ang lahat ng empleyado sa lobby ng gusali. Mula sa pinakamataas na ehekutibo hanggang sa mga tauhang naglilinis ng mga banyo at mga gwardya sa pintuan, lahat ay naroon. Tumayo si Victor sa gitna ng maraming tao, hindi sa ibabaw ng isang entablado, kundi sa mismong level ng kanyang mga manggagawa. Ang katahimikan sa loob ng lobby ay napakabigat. Habang naghihintay ang lahat sa kanyang sasabihin, nagsimulang magsalita si Victor. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi na kasing lamig ng dati. Humingi siya ng paumanhin sa harap ng lahat. Inamin niya ang kanyang pagiging malupit at ang kawalan niya ng pakialam sa damdamin ng mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Sinabi niya na ang kumpanyang Montiel ay hindi nabubuhay dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa pawis at katapatan ng bawat taong naroon. Sa gitna ng kanyang talumpati, tinawag ni Victor ang matandang empleyado na kanyang tinanggal sa trabaho sa unang kabanata. Ang matanda ay naroon din dahil personal itong ipinatawag ni Liza. Sa harap ng lahat, ibinalik ni Victor ang trabaho ng matanda at nangako na ang kumpanya ang magbabayad ng lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng asawa nito. Ang buong lobby ay napuno ng isang mainit na damdamin, hindi dahil sa palakpakan, kundi dahil sa mga ngiti at luha ng kagalakan na sumilay sa mga mukha ng mga empleyado. Nakita nila na ang kanilang pinuno ay hindi na isang halimaw, kundi isang tao na may puso. Sa kabilang dako, ang balita tungkol sa pagbagsak ni Richard at Camille ay naging usap-usapan sa buong lipunan. Si Richard ay nanatili sa loob ng bilangguan, hinihintay ang kanyang sentensya para sa malaking kaso ng pandaraya. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng matinding pagsisisi sa bawat gabi na siya ay nag-iisa sa kanyang selda. Si Camila naman ay tuluyan ng lumisan ng Maynila. Ang kahihiyan o hiya na kanyang dinala matapos ang insidente sa boardroom ay naging mantsa sa kanyang pangalan na hinding-hindi na mabubura. Wala na siyang mukhang maihaharap sa mga kaibigan at kakilala. Ayon sa mga balita, bumalik siya sa kanilang probinsya na mumuhay ng mag-isa at malayo sa marangyang buhay na dati niyang pinakaingat-ingatan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing babala sa lahat na ang kagandahan at yaman ay walang halaga kung ang puso ay puno ng kasakiman. Pagsapit ng hapon nang ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog sa Manila Bay, nagtungo si Victor sa rooftop ng kanyang gusali. Doon niya dinatnan si Liza na nakatitig sa kulay kahel at lilang langit. Ang hangin ay malakas na umiihip, pinalilipad ang buhok ng dalaga. Lumapit si Victor sa tabi ni Liza. Sa isang mahinahong tinig, sinabi niya na tapos na ang lahat ng mga pangakong ibinigay niya sa kanya. Ang amang si Carlos ay meron ng sapat na pondo para sa kanyang panghabang buhay na gamutan at ang dangal nito ay naibalik na matapos linisin ni Victor ang pangalan nito sa publiko. Ang kapatid naman na si Zoe ay nakatanggap na ng isang buong scholarship para sa kanyang pag-aaral ng nursing
sa pinakamagandang unibersidad sa bansa. Humarap si Liza kay Victor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay sapat na at wala na siyang mahihiling pa. Ngunit hinawakan ni Victor ang kamay ni Liza. Ang kanyang pagkakahawak ay malambot ngunit puno ng katapatan. Sinabi ni Victor na sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya si Liza lamang ang naglakas loob na sabihin ang katotohanan sa kanyang mukha. Siya lamang ang nagtanggol sa kanyang buhay nang wala itong inaasahang kapalit. Ipinahayag ni Victor na ang kanyang paglalakbay patungo sa pagiging isang mas mabuting tao ay hindi magiging matagumpay kung wala si Liza sa kanyang tabi. Hindi ito isang tipikal na alok ng trabaho. Ito ay isang paanyaya para sa isang bagong simula. Sinabi ni Victor na nais niyang bumuo ng isang buhay na nakabase sa tiwala, respeto at tunay na pagmamahal. Inamin niya na marami pa siyang kailangang matutunan, ngunit nais niyang gawin ang lahat ng iyon kasama si Liza. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liza. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, pang-aalipusta at panganib na kanilang pinagdaanan, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang kumpanya o kayamanan sa mundo. Ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang gusaling Montiel ay nananatiling nakatayo ng matayog sa gitna ng Makati. Ngunit sa loob nito, ang mga tao ay hindi na mga engranaye lamang ng isang makinarya. Sila ay bahagi na ng isang pamilya na pinamumunuan ng isang lalaking natutong makakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kwento ni Victor at Liza ay nagsilbing isang paalala na ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong maitama at ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laman ng pitaka, kundi sa dalisay na layunin ng puso at sa katapatan ng mga taong mananatili sa iyong tabi hanggang sa huling patak ng iyong hininga. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Maynila, isang bagong kabanata ang nagsimula, isang kabanata ng pag-asa, pagmamahalan at katarungan na kailanman ay hindi na muling mabubura ng anumang kasinungalingan.